buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When to Keep Silent. Sabi po nila, speech is silver, silence is gold. Kung gaano kahalaga ang pananalita at ang pananahimik, na maaaring ikumpara ang pananalita sa pilak at ang pananahimik sa ginto sa tamang panahon. Napakahalaga na alam ng tao kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. At ang Panginoon, who is God of order, His great teachings about timing. Timing for everything, even timing for silence. Ama, salamat po dahil maaari kami magsalita at maaari rin kaming manahimik. Sa ikabubuti na aming buhay, sa ikaluluwalhati na iyong pangalan, ituro mo sa amin ang mga marapat na panahon ng pagsasalita at pananahimik. Teach us, Father, so that we may be better persons, so that we can help people heal, learn, rest, and we will not be causes of trouble. Sa aming pagtitipon-tipon, Panginoon, hiling namin kayo po ang maging tagapangaral, simpleng mensahe na mauunawa, matatandaan at maipapamuhay namin ang amin pong hinihingi. At nawa, Panginoon, maluwalhati kayo sa aming pagtitipon-tipon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, punan niyo po ang aming mga kakulangan, accomplish your holy purpose for gathering us. Heal us, empower us, teach us. Through Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. When to keep silent. Kailan nga po ba dapat tayong nananahimik? Tingnan natin kung kailan nanahimik ang Panginoon at kung kailan din siya nagsalita. Mark 14:60-61. The high priest stood up in the council and asked Jesus, "Why don't you say something in your defense? Don't you hear the charges they are making against you?" But Jesus kept quiet and did not say a word. Nililitis po ang Panginoon, mabigat ang paratang, at napakabigat ng parusa kung siya'y mapatunayan nagkasala. Maaari siyang ipako sa krus, at yun nga naghihintay na kaparusahan sa kanya. Pero sa mga paratang, sa mga bintang, hindi siya sumagot. Hindi siya kumibo. Bagay na katakataka kasi siyempre kung ang buhay mo nakataya, sa gawin mo ang lahat para ikaw ay mapawalang sala. At nagtaka yung mga lumilitis, lalo na yung high priest. Sabi, hindi mo ba alam kung anong pwede mangyari sa iyo? Ba't di ka nagsasalita? Ba't hindi mo ipagtanggol yung sarili? Pero hindi naman talaga kumibo ang Panginoon sa pagkakataon na yun. Jesus kept silent because his accusers would not listen anyway. Alam ng Panginoon na nahusgahan na siya bago pa man siya inaresto. Ano pa ang katuturan ng mga tuwiran? Ano pa ang katuturan na magsalita? Something to learn from the Lord? Keep silent when speaking won't help anyway. Mabuti pang manahimik ako, ang pagsasalita naman ay walang mabuting idudulot, walang magandang hahantungan, at wala ring ikabubuti sa sino man. Kuminsan sa ating buhay nangyayari yan, tayo inaakusahan, nachichismis, may mga paratang, habang sasalita ka pa, para ipagtanggol lang yung sarili, lalong gumugulo, humahaba ang kwento, wala rin namang maniniwala, mabuti pa manahimik ka na lang. But the situation is bad, you would say, yes, it's better to stay bad than it becomes worse. Kesa mas lumala pa, leave it at that. Mark 14:61-64. The high priest asked him another question. Are you the Messiah, the Son of the glorious God? Yes, I am, Jesus answered.
Soon you will see the Son of Man sitting at the right side of God, all-powerful, and coming with the clouds of heaven." At once the high priest ripped his robe apart and shouted, "Why do we need more witnesses? You heard him claim to be God. What is your decision?" They all agreed that he should be put to death. So katatanong nila, dinagdagan nila ng napakalinaw na answerable by yes or no. Ikaw nga ba ang Mesiyas? Ikaw nga ba ang anak ng Diyos? Ako nga, sabi ni Jesus. At darating ang panahong makikita niyo akong dumarating sa kaluwalhatian at katabi ng amang napakamakapangyarihan. Pinilas ng high priest ang kanyang damit bilang papahayag ng pagtutol sa kanyang narinig. At sabi niya, hindi natin kailangan pa ng iba pang mga saksi. Siya na mismo. Sa bibig na niya natin narinig ang pwede nating maging dahilan para siya ay hatulan ng kamatayan. At sila'y nagkasundo-sundong hatulan ng kamatayan ng Panginoon. In this case, speaking only condemned Jesus all the more. At ginawa yun ng Panginoon, hindi dahil siya nagkamali, kundi dahil yun ay nakatakdang maganap na siya ay mamamatay bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Pero sa bibig niya nagmula yung nagbigay ng lakas ng loob at ng legal basis sa kanyang mga kaaway para sa bigyan ng hatol na kamatayan. Sa ating case, na hindi naman nakatakda na tayo mapako sa krus, may mga panahong mas mainam pa rin manatiling nananahimik. Speaking, keep silent when speaking would only empower your opponent. Pag may nakasandal sa'yo, nananatili lang yung nakasandal habang nilalabanan mo, pero bubigay ka, tutumba rin siya. Pag may nagsasalita laban sa'yo, dumadami lang ang pag-uusapan kung sasagot ka rin. Pagka merong nagsabi, "Huy, sabi ni ganito ka raw." Pag may sinabi ka naman na, siya naman, ganon, makakarating yun sa kanya, magpapabalik-balik yung usapan, hindi matatapos. Kuminsan sa pagsasalita natin, lalo lang nagbibigay ng lakas ng loob sa ating kalaban, kaya manahimik na lang. Matthew 13:10-15. Jesus' disciples came to him and asked, "Why do you use nothing but stories when you speak to the people?" Jesus answered, "I have explained the secrets about the kingdom of heaven to you, but not to others. Everyone who has something will be given more, but people who don't have anything will lose even what little they have." So ang Panginoon ay nagtuturo, pero mga talinghaga, mga bugtong, mga kwento na hindi maintindihan ng maraming nakikinig. At nang tanongin siya kung ba't gano'n ang kanyang pagtuturo, sabi niya, hindi naman talaga yan mauunawa nila, hindi nila tatanggapin at hindi yan para sa kanila. Magkakagulo lang pag naintindihan nila ang sinasabi ko. Kaya mabuti pa, ganyan nilang marinig nila, yung hindi nila magagamit laban sa atin. And specifically, laban sa akin. Nangyayari po yan mga kapatid, ang isang mangmang tuturuan mo ng mas mataas na karunungan, hindi niya maiintindihan, magagalit pa sa'yo. Napagkakamala ka pang masama. Verse 13, "I use stories," Jesus continues, "when I speak to them, because when they look, they cannot see. And when they listen, they cannot hear or understand." So God's promise came true, just as the prophet Isaiah had said. These people will listen and listen, but never understand. They will look and look, but never see. All of them have stubborn minds. Their ears are stopped up, and their eyes are covered. They cannot see or hear or understand. If they could, they would turn to me, and I would heal them. So meron talaga mga tao na kahit si Jesus pa ang magpaliwanag, hindi nila mauunawa o hindi nila gugustuhin unawain. At para hindi na sila manggulo pa, hindi na lang sila tinuturuan. Meron kasi mga tao, pag tinuruan mo ng mataas na uri ng karunungan at hindi niya maunawa, ang iisipin niya, ikaw ang mali.
So Jesus spoke in parables to hide the meaning of his message to those who would not accept it anyway, to those who would cause him premature or needless troubles. Parang si Piloso Potasio sa No Limit ang Hiren ni Jose Rizal. Minabuti pa niyang mapagkamalang baliw para masabi niya ang gusto niyang sabihin nang hindi siya pinaparusahan kasi iniakala ng mga tao siya baliw. Kesa siya ay igalang bilang marunong at panagutin sa mga sinasabi niya. Marami kasing tao ang kamangmangan, talamak, ang utak, napakakitid, na ang hindi nila maunawang mataas na karunungan ay pagkakamalang pa nilang satanic or evil or wrong. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7:6, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Ang mga banal na bagay daw ay huwag ibigay sa mga aso. Sa kultura po kasi ng Israel, ng Middle East, sa kalaganapan, yung mga aso mababang uri ng hayop sa kanila. Ngayon, sa culture natin, hindi. Because they are treated as man's best friend. But during their time, napakababa ng uri ng aso. At ang baboy, parehong mababa ang uri. At sabi ni Lord, yung mga perlas na mahalaga, binabayaran natin ng mahal, sinusuot, ikinukwintas, itinatago, itinatangi, huwag na huwag mong maibigay sa baboy. Kasi hindi naman niya alam na mahalaga yon. Pagtatatadyakan lang niya ito, dudurugin, at magagalit sa'yo dahil hindi naman niya makakain yung perlas, babalikan ka at ikaw pa ang sasakta ng mga baboy na ito. Siyempre, hindi naman talaga perlas o baboy o aso ang pinag-uusapan. Kundi mga uri ng tao, ang Panginoon na mismo ang nagsabi, huwag mong ipagkatiwala ang mga mahahalagang ideya. Mga mahalaga, matataas sa katuruan sa mga aso at baboy. Sa mga taong makitid ang utak, sa mga taong walang nauunawa kundi yung mababa, yung kaning baboy, yung mga walang kwenta, yan ang kanilang gusto. Oras na tinuruan mo sila ng matataas sa karunungan, sa iyo magagalit. Kaya ang Panginoon mismo, hindi niya talaga itinuro doon sa mga alam niyang hindi naman makakaunawa ang matataas na bagay. At kuminsan yan ang pagkakamaling nagagawa nating mga tao na ipagtitiwala natin na isang mahalagang sikreto sa isang makatiang dila at chismosa. Hindi niya kayang pigilan ng katinang dila. Hindi siya dapat bigyan ng lihim. Merong mga sobrang kamangmangan, hindi kayang umunawa ng karunungan, huwag mo nalang turuan, magagalit sa iyo. Merong hindi kayang humawak ng kayamanan, dapat huwag na lang yumaman. Panatilihing hamak at maralita at dahop dahil yun ang kaya niyang maproseso at maunawa at maipamuhay. Some ideas could be too big for small minds. Even in theology, even in philosophy. So be silent when speaking would only anger people with small minds. Kaya sabi nila sa mga social gathering, it's best not to talk about religion or politics. Kasi nagdi-dinner kayo, bigla kami makakaaway. Nagsosocialize kayo, biglang mauuwi sa pagtatalo. Kasi kung merong grabing magpaliit, magpakitid, magpaurong ng utak, yan ay political loyalty and religious belief. Ang bilis niya magpadilim ng utak. Ang bilis magpagalit. Kaya sabi, kung marunong ka, iwasan mo na lang yung mga topic na yan. Do not try to talk to the person who has already decided early on never to be converted. Kaya kahit yung mga sobrang maaalab sa pag-share ng mga salita ng Diyos, mararamdaman mo naman kung yung kausap mo, away lang ang pupuntahan, hindi makikinig, it's better to be silent. Jesus understands. Siya na mismo ang nagsabi, don't give your pearls to swine. So Jesus kept silent to let people believe what they want to believe in. Ayaw mo, di wag mo.
Hindi mo duty i-convert lahat ng tao. Ang tungkulin mo lang ay bigyan sila ng pagkakataon ng paanyaya. Pero pag umaayaw, edi huwag mong ituloy. Sabi nga ni Lord, kung tinatanggihan kayo ng isang bayan, edi tumalikod kayo. Ipagpag nyo lang yung paa, iwan nyo yung mga alikabok doon sa bayan na yun, huwag nyo nandalin sa iba, and move on to the next town. Kaya si Paul, bilang isang guro, na-realize din niya yan eh. Sabi niya sa 1 Corinthians 3:2, I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot. Nakakita na ba kayo ng lalaking maskulado na 40 anyos na pagkatas ang pagkain niya lagi, gatas na nasa tiyupon, mga dinudurog na prutas at mga lamang loob, kasi hindi niya kayang kumain ng karne o ng matitikas na mga pagkain? Ganon din ang maraming tao in religious ways. Hindi makakaunawa ng mas matataas na karunungan. Gusto na lang lagi yung basic, yung 101, yung beginners. Pag dinala mo sila sa next level, magagalit sa'yo. Mamasamain. Pagka kayo binibigyan ng guro ng solid food, yung mas mahirap maintindihan, mas mahirap na tanong, mas mahirap na leksyon, ibig sabihin nun, respeto. Iginagalang niya ang inyong utak o ang inyong kakayanan. Pero pag nagpakita kayo ng kahit konting pahiwatig na hindi kayo handa sa solid food, na magagalit kayo pag dinala kayo sa mas mataas, ibabalik kayo sa grade 1 ng teacher. Kesa naman maging mamamatay tao pa kayo. Kesa magkagalit-kagalit pa kayo, ibabalik kayo sa pinaka-basic. At yun ay isang insulto sa inyo. Dapat iginagalang mo pag pinapahirapan ka. Kasi ibig sabihin, gustong dalhin ka sa mas magandang training, mas malawak na pag-iisip, mas malaking mundo. But show signs that you are not ready and you will be demoted again to where you belong. So keep silent when people won't understand, believe, accept what you would say. Sabi nga ng mga beauty contestants, for world peace and for the sake of the children. Mararamdaman mo naman yun. So ang mga marurunong na tao, nagpapalipad hangin, nagpapahimakas, nagpaparamdam, na may mga gusto pa siyang ituro o sabihin. Kailangan yung mga marurunong na handa doon, magparamdam din. Handa po kaming matuto. Handa kaming mahirapan na tumawid mula sa grade 1 patungong grade 2. From grade 2 to grade 3. Pero oras na hindi kayo nagparamdam na handa rin kayo, mararamdaman ng gusto magturong hindi kayo handa, hahayaan na lang kayo kung saan kayo nandun. So keep silent. Kung mapapahamak lang ang kapayapaan. May isa pang panahon kung kailan tayo nananahimik. Keep silent when you don't know what to say. Isang napakalaking pagkakamali na magsalita ng hindi tiyak, ng hindi alam. Sasabihin mo, bakit kaya delayed yung sasakyan, nasasakyan natin? May magsasabi, baka nasiraan. Saan mo ibinasi ang sinasabi mong baka nasiraan? May nag-text ba sa'yo? Wala po. May nagsabi ba sa'yo? Wala po. Saan mo kinukuha yung haka-haka mong baka nasiraan? Wala. E di manahimik ka. Nanguhula ka lang pala eh. Maraming ganun. Diba? Bakit kanya absent si ganun? Baka nagkasakit. Bakit? Umuubo ba kahapon? Hindi po. Nag-text ba sa'yo na masama pakiramdam? Hindi po. Saan ka nanguhula? May science ba yung sinasabi mo? May basis? Alam nyo, mga kapatid ha, be conscious of this. Ang dami natin ganyan sinasabi na baka ganun, pero walang basis. Pampagulo lang. Keep quiet kung wala kang basis. Kasi baka yung mga nakakarinig, gumawa ng pasya ayon sa sinabi mo. Huy, may sakit daw si ganon. Ha, talaga, mamaya cancer na yung sakit nun pag nagpalipat-lipat ng bibig.
O sige, palitan na natin siya. Malala palang karamdaman. Hindi naman pala yan, dumarating na, napalitan na. Kasi dahil sa katinang bibig mong may sakit. Nakakamislead. When you don't know, be silent. Proverbs 17, 27 to 28. It makes a lot of sense to be a person of few words and to stay calm. Even fools seem smart when they are quiet. Oo nga naman. Malaki ang kapakinabangan ng taong konti lang kung magsalita kaysa marami. At kung ikaw ay nananatiling payapa kaysa agitated. Sabi niya, alam niyo kahit mga walang alam na pagkakamalang matalino, pagtahimik. Pag may tahimik, may nag-aaway, tahimik yung isa, ano kaya iniisip niya? Siguro ang talino niya, ayaw niya kaming patulan. Naisip mo yun eh. Ano kaya ang iniisip niya? That we are beneath him? That's why ayaw niya magsalita? Pero may mga tao, oras na nagsalita, wala pang 5 words ang nasasabi. Naibuyang-yang na nila sa lahat, ang kawalang alam nila. At yun yung problema sa mga taong walang alam. Sa kawalang alam nila, hindi nila alam na idinidisplay nila na sa pagdadaldal nila, lalo nilang ibinibistong wala silang alam. Kaya ang sabi ng Biblia, manahimik. Baka sakaling mapagkamalang kapag matalino. Kesa matiyak na hindi pala. Keep silent when speaking would only worsen the situation. When speaking would anger people, especially if they are already angry. Mga kapatid, umiwas kayo sa mga taong ginagalit kayo tuwing magsasalita sila. Tuwing may ibubulong sa inyo, ang nagiging effect sa inyo, nagagalit kayo sa kapwa, nagagalit kayo sa tao, nagagalit kayo sa sitwasyon, pampagulo yun ang buhay nyo. Ang dapat nating pahalagahan yung mga tao na pag nagsalita, tayo nakakalma. Tumatahimik ang loob natin. Nababawasan o nawawala ang galit. Iwasan yung laging makipag-usap sa nakakagalit pag siya ang nagsasalita. Na either sa kanya kayo nagagalit o nagagalit kayo sa iba. Be very, very careful with people who manipulate you into becoming angry at other people. Ngayon pa lang, isipin nyo, sino ang mga tao na pagkakausap ko, yung kagalit niya, mamaya galit na rin ako? O yung taong hindi ko naman naririnig yung kanyang panig, pero nagagalit na ako dahil nabubulungan ako, itong taong to. May mga ganon. Mga padala ng impyerno para kayo guluhin. Kailangan, sinasala natin ang ating nadidinig. At yung mga tao na yung kakausapin nyo, kung sasagot, pabalang, nakakagalit. Kanina hindi kayo galit, pero dahil nagsalita siya ng pangit, galit na rin kayo, avoid such people. Sabi sa Bible, Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Ano kaya ang magic ng salita? Tunog lang naman yun, ha? Tunog. Pag pumasok sa tenga mo, pasok sa utak mo, biglang galit ka agad dahil sa nadinig mo. Kung ang bahay nilalagyan ng pinto, lock, rehas, screen, para huwag makapasok ang mga di dapat din may pinto, lock, rehas, screen ang ating tenga para hindi natin papasukin ang mga ideya na magpapagalit, magpapainis, sisira ng ating kalusugan at ng ating kaluluwa. At kung tayo'y sasagot, lalo sa galit, tiyakin ninyo na galit siya, pero nung nagsalita kayo, nabawasan ang galit o nawala. Hindi lumala ang galit. Kasi pag lumala ang galit niya, lugi naman kayong lahat. Kung saksakin ka, kung barilin ka, o hindi ka natulungan, magalit sa'yo, lugi ka pa rin. Hindi katangian yung nakakapagpagalit. Yung nakakapang-inis ng kapwa. May mga tao ay pinagmamalaki yun. Alam mo kung anong gift ko? Mang-inis. At may mga tao sa dista, naiinis ka na, iinisin ka pa. Lalo kasambahay mo, galit na galit ka na, tapos kakanta-kanta pa siya, parang baliwala. Pero alam mo, impacta lang talaga.
nang iinis. Ikaw naman, nang iinis ka na, nagagalit ka na, edi nagtatagumpay naman siya. Lugi yung mga ganong tao, nang iinis, nang gagalit, tingnan lang nila ang buhay nila, histo nila, track record nila, tad ng problema. Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Ayaw niya ng ganyan mga behavior. Yung bibig natin, ibinigay ng Diyos yan. Yung thought, yung sound waves, yung voice, para tayo maging tinig ng Diyos. Hindi tinig ni Satanas. Para pagbubuka ang ating bibig, blessing ang napapala ng nakikinig at hindi curse. So bantayan ang ating bibig at bantayan din yung mga bibig na nakakapagpagalit, iwasang makinig sa kanila. Proverbs 26:20, where there is no fuel, a fire goes out. Where there is no gossip, arguments come to an end. So may chismis. Paano mo mapapatahimik ang chismis? Huwag kang kumibo. Huwag kang sumagot. Kada kibo, kada sagot, kada pangangatwiran, kada pagganti, nagdadagdag ka lang ng panggatong, ng fuel dun sa apoy. Hahaba ang gulo. So manahimik. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. There is a time to be silent. Nawa magkaroon tayo ng karunungan na makilala ang tamang oras para magsalita, kumibo, mga tuwiran, at ang tamang oras para manahimik lamang. Kahit napakahalaga ng iyong mensahe, kung ang kaharap mo mga baboy, mga aso, huwag mo na munang ibigay dahil magagalit lang sila, magkakagulo lang, masihihirap pa silang kausapin later on dahil nagkaroon kayo ng hidwaan ngayon. Ipaghintay ng tamang panahon. Ang Espiritu ng Diyos na nasa ating puso ang magsasabing ito, magandang panahon. Kuminsan, we misread the message of the Spirit. Magbibigay tayo ng salita, tapos naramdaman mo, ay, hindi pala tamang oras, atras, retreat, be quiet. Huwag nang ipagpatuloy pa isang endeavor na walang uuwian kundi gulo. Lalo sa mag-asawa, sa magulang at anak, sa magkakapatid, yung malalapit sa buhay, maging magkakasama sa trabaho, iwasang magsalita ng nakakagalit. Iwasang magsalita ng nakakapagpalayo ng loob sa iyong kapwa. Kasi kahit sampalin mo yung tao, suntukin mo, galusan mo, matagal nang gumaling yung sugat, nabura ang peklat, nawala ang mga pasa. Pero kung salita ang ipinanakit mo, nauuna pang gumaling yung mga physical wound kaysa wounds that you inflict in the heart. Mas iniinda ng tao yung sakit sa dibdib na ginagawa ng masama at pangit na salita kaysa yung sakit ng katawan na maaari niyang makuha sa physical bugbog. Nakakalimutan yon, mas madali kesa sa mga sugat dahil sa makati at matalas na dila. Ang taong hindi marunong mag-control ng kanyang dila ay talo, loser. Because there is no way you can win when you alienate people. When people hate you, or at least when people don't love you, you are a loser. Kaya talinuhan, ikontrol ang bibig, at manahimik kung yun ang mas kapakipakinabang. Ama namin sa langit, turuan mo kaming labanan ng isa sa mga pinakamalalakas na tukso sa buhay at yun ay yung dumaldal. Magsalita ng pangit. Manakit ng kapwa dahil sa salita. Manumbat. Manginsulto. Mangcriticize. Mangchismis. Mga gawa ng kadiliman na dapat ay wala o unting-unting nawawala sa buhay ng iyong mga anak. Teach us to watch our tongues, our language. Mapili namin ang mga topic na pinag-uusapan o sinisimulang pag-usapan o sinasalihan. Mapili namin kung kailan mananahimik. Pagbulay-bulayin natin mga kapatid ang napakasimpleng katotohanan pero pinakamalakas sumira ng mga relasyon. Ang pagsasalita ng wala sa lugar. Lord, in silence, deal with your people. Patawarin niyo po kami kung meron kami mga kasalanan na sasaktan dahil sa aming pananalita. Patuloy mo kaming gawing marunong so we may recognize the golden opportunities to be silent.
ponder on these words, be with the Lord for a while, pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating buhay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang When to Keep Silent. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod, at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan yung matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Ngiti ang bati mo sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip silim. At sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw, datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa pighati. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
Bakit tayo mahilig matulog kapag tanghali? Napakainit naman kasi pag tanghali sa Pilipinas. Alam niyo naman ang ating klima, napakaliwanag at napakainit ng araw. Kaya natural lang, lalong-lalo sa karamihan ng mga Pilipino na magsasaka, na magpahinga pagkatapos ng kasilay mananghali. Pero ang mahalaga naman kung nagsisiesta ka, ang aga-aga mo nagsimula magtrabaho. O kaya humahapon na, dumidilim na, nagtatrabaho ko pa rin para yung oras na nawala sa pagtatrabaho mo sa iyong pamamahinga, mapalitan ng mga oras na mabunga at mayroong pakinabang. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan nun pa may hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay. Sakit naman ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay, sa aking di may hahambing pag-ibig niyo sa akin, di may halin tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nang nanananglan.
walang hanggang pagpapatawad niyo sa Kahit lagi ang pasakit dito sa buhay ko, kahit lagi ang pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!